Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. At narito naman po ako at muling magtatarot card para sa inyo at may ihahatid na mga mensahe. Ayan. Ang ating topic ngayon ay ano ang mga karma ng mga taong sumasabotahe sa inyo. Kung ano ang kanilang mga karma. Kung mga good karma ba yan o mga bad karma na mangyayari sa kanila. Ayan. Kasi pag masama ang ginawa sa atin ng ating kapwa ay kasamaan din ang balik sa kanila. Maaaring maapektuhan ang kanilang pamumuhay, mga financial na mga kinakailangan nila. Pag masama ang kanilang ginagawa sa kanilang kapwa. Ayan, at saka walang umaasinsong tao kung ang tao na ay gumagawa ng masama. Kuha tayo ng siyam na baraha kung ano ba ang kanilang karma. Ayan. Siyam na baraha lang ang ating ilalapag ngayon ng mga mensahe. Kung ano ba ang karma ng mga taong sumasabotahe sa inyo. Unang-una ay homeless. Itong mga itong mga sumasabotahe sa inyong tao ay maghihirap ito. Mga kapatid, ang mga taong sumasabotahe at gumagawa ng masama sa inyo, kahit anong kayod ng mga taong ito sa paggawa ng mabuti, kung masama ang kanilang hangarin sa kanilang kapwa, ay hindi ito aasinso mga kapatid. Mapifailure ito sa kanilang mga ginagawa. So kahit anumang uri ng hanap buhay ang kanilang tinatahak, ay hindi po sila nagtatagumpay at hindi po aasinso itong mga taong sumasabotahe sa inyo, dahil masama ang kanilang ginagawa o kanilang intensyon sa inyo. Ito, kahit na makahanap man ito ng pera, ay nauubos agad. Ayan, na hindi sila umaasenso sa kanilang mga ginagawang pananabotahe sa inyo. Kasi ang pananabotahe kasi mga kapatid ay merong karma yan. May kapalit yan mga kapatid. Ang hindi lang alam ng iba kasi sa mundo ng spiritual, parang wala lang. Babasihan ninyo yan, lalo't lalo na pag wala kang ginagawa sa kanila, at babalandra yung mga ginagawa nila sa inyo. Yan. Maghihirap ang mga taong nananabotahe sa inyo mga kapatid. Ayan, maaring yung iba dito ay sa ginawang pananabotahe sa inyo o sa hirap na siguro ng kanilang buhay, ay makakaisip na lang ito na magnakaw o kung anong kanyang laman ng kanilang isip, magnakaw man ito ng pera, alahas o kung ano, dahil kahit anong kayod niya mga kapatid ay hindi sila umaasenso. Maaaring may magnanakaw dito ng pera. Yan, pera ito mga kapatid, pera na umaaring alahas, mga gamit na mamahalin. Ito ay interesado siya dito sa mga ito para makaahon sila sa hirap. Ito kasi yung tao na ito ay mga kapatid, hindi talaga umaasenso dahil sa ginagawa nilang kasamaan. Ito, maaring itong tao nito ay magnakaw ito. Itong mga nanabotahe sa inyo, may mga tao din na may mga ugali din na para gustong umasenso sila, ay ganyan ang kanyang pamamaraan. Pero pangit yun mga kapatid, pangit yun. Yan, sa mga sumasabotahe sa inyo, sa mga makakapanood nito, yan, mag-ingat po kayo at maaring may mangyayari sa inyo. Ito, sa inyong negosyo man yan, sa inyong property sa loob ng bahay, ay pag-ingatan din po inyo. Yan, kasi ang mga sumasabotahe sa inyo ay nasa paligid-paligid lang yan at nakamasid lang.
yung mga tao na yan na hindi mapagkatiwalaan. Kaya dapat mag-ingat tayo sa panahon ngayon kasi marami na talagang mga modus, mga scammer, o kung ano man ang mga pamamaraan ng mga yan gamit ang social media o ano man, o kahit na sa aktwal nila ginagawa. Yan ay mga halang na ang mga yan, na basta makakuha lang sila ng ay okay na sa kanila. Yan. May mga tao din dito na mga nananabotahe sa inyo na tinuturuan. May mga may mga nag-uudyok sa kanila na ganito ang gawin mo, ganito ganyan, ito ang anuhin mo. Ito mga nananabotahe sa inyo ay may iba dito na nadala lang sa sulsol, nadala sa sabi-sabi, nadala lang sa mga salita na mga na hindi naman totoo. Yung iba lang ay inuudyukan talaga para malaso ng isip ng mga taong ito na nananabotahe sa inyo. Meron din namang hindi naniniwala, meron din namang naniniwala, meron ding nagdadalawang isip kung totoo ba, kung yan ba ay gawa-gawa na kwento o kung ano man ang kanilang iniisip. May mga nagtuturo sa kanila, ito gawin mo, siraan mo siya sa mga kaibigan niya para iwasan siya, o para pagtawanan, o ano man, isabotahin natin siya. May nagtuturo dito mga kapatid. Itong tao na ito ay hindi ito magtatagumpay sa ginagawa nitong masama sa inyo. Yan. Itong homeless na ito ay talagang mamumulubi ito sa huli kung hindi nila titigilan ang kanilang ginagawa sa inyo. Dahil ikaw ay wala kang ginagawa sa kanila, kung ano-ano ang mga pambibintang sa inyo, paninira. Dadating ang araw niya mga kapatid at kakarmahin niya mga nananabotahe sa inyo. Yan. May karma yan mga kapatid. Kung kabutihan ang ginawa mo sa kapwa mo, ay kabutihan din ang balik sa iyo. Kung masama ay masama din ang aanihin mo. Ganun yan mga kapatid. Wag tayong pagpapakampante sa mga ganyan kasi may balik yan sa huli. Ayan. Hindi basta-basta ang pananabotahe. Pag ikaw ay nanabotahe sa kapwa mo, ay siguraduhin mo, panindigan mo yan. Kasi bandang huli, pag nalaman yan, pag siningil kayo niyan, ay wala kayong magagawa. Kung ang inyong sinabotahe ay kung mabait lang, ay kung masama, kung may tinatago ding ugali yun na hindi ninyo alam, ang mahirap. May mga tao din kasi napadalos-dalos din minsan. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, ay baguhin ninyo sa mga nakakapanood nito, yan, na mga tao na nabotahe sa inyo, ay hayaan ninyo at darating ang araw at makakahanap ng katapat yang mga yan. Yan mga kapatid. Ang ikaapat ay internal love. Itong mga taong nananabotahe sa inyo din mga kapatid, isa din ito sa mga nananabotahe sa inyo. May mga tao din na may mga karelasyon din na hindi din masaya sa kanilang pagsasama. Ayan, maaring ang inyong relasyon, ng inyong partner dito ay pinapakialaman pa nila kung ano-ano pa ang mga negatibong mga komento, kung ano-ano pa mga paninira. Kasi yung mga tao dito na nananabotahe na may mga karelasyon din ay hindi din masaya sa kanilang relasyon, na maaring ito ay pinapakialaman din ang inyong karelasyon ng mga taong sumasabotahe sa inyo. Ayan. Itong barahan na ito. Ayan. Hindi sila masaya, kaya minsan kung ano-ano ang mga negatibong mga naririnig mo about sa inyong karelasyon na lumalabas sa mga kanilang mga bunganga. Yan. Pati ang mga relasyon nyo dito ng inyong partner ay pinapakialaman ng mga taong nananabotahe. Yan. Kung ano-ano mga negatibong mga komento ang kanilang ginagawa. Yan. At wag lang inyong pansinin at darating ang araw ay meron ding mga may mga balik yan mga kapatid. Merong mga balik. Ako'y naniniwala dyan. Yan. Ang kanilang mga sinasabi o mga kinikwento o mga binabackstab ng mga taong nananabotahe sa inyo ay mga haka-haka lamang ito mga kapatid.
Ito ay mga imagination lamang sa kanilang mga iniisip. Ito ay hindi totoo. Yan yung mga comment nila, mga kapatid, sa inyo. Ayan. Ito ay imahinasyon lang sa kanilang utak. Ayan. Yung mga paninira nila sa iyo ay hindi totoo. Yan ay mga imahinasyon lang ng kanilang isip. Ayan. Lahat na pinakialaman. May mga sulsol. Yan, may pinapakialaman yung mga ang inyong relasyon, yung mga kinikwento sa inyo hindi totoo, mga imahinasyon lang. Yan ay mga yan ang mga tao talaga na hindi talaga maiwasan yan dito sa ating bansa, sa ating Pilipinas. Uso kasi ngayon yan, mga kapatid, na lahat na ng buhay ay pinapakialaman. Ayan. Minsan matatawa ka na lang na imbis na magagalit ka ay tatawanan mo na lang at mas lalong asarin para lalong manggigil ang mga yan. Yan ang dapat yan sa mga tao na yan, para high blood din sa kanilang mga ginagawa. Kasi ang mga yan, mga kapatid, pag pinapansin mo kasi ang mga taong mga negatibo ay mas lalong yang natutuwa. Yung gagawin mo lang dyan, mga kapatid, asarin mo, barahin mo. Yan, magagalit yan sa'yo. Magagalit yan, ikaw pa yung pinakamasama, pero wala kang ginawa sa kanila. Ganun talaga yung mga kapatid pag apektado ang tao. Yan, pag sinabi mo ang katotohanan, magagalit. May mga tao talagang ganun. Overload. Maaring ito mga taong nananabutay sa inyo, mga maaring pagod din ito. Pagod din ito sa kanilang mga trabaho. Kung may mga trabaho man ito, pagod din ito yung mga bunganga nila sa kakachismis, pagod na rin. Kung sino-sino na lang ang mga inaano nila na sa pananabutahi, itong mga tao na ito. At darating ang araw ay na rin to, mapapagod din ito sa kakagawa ng mga pananabutahe sa inyo. Titigil din ito yung mga tao na yan na walang ginawang mabuti sa kanilang kapwa, kundi manira, mamintas, mag-underestimate. Matatanggap din nila ang kanilang karma na yan. Hayaan nyo na lang. Yung mga taong nananabutahe din sa inyo ay malungkot ito tuwing gabi. Marami itong iniisip, binabagabag din ito na kung anumang konsensya, inuusig na rin ito, mga kapatid. Hindi ito nakakatulog, itong mga nananabutahe sa inyo. Inuusig ito. Natatakot ito, mga kapatid, na baka malaman mo isang araw yung mga taong ginawa nila sa inyo ay malalaman mo. Malungkot ito sa buhay, mga kapatid. Malungkot ito sa buhay. Itong tao na ito, hindi ito masaya sa buhay nila, kaya nangingialam sila ng buhay na may buhay. Ayan. Hindi kontento ito sa buhay yung mga tao na nananabutahe sa inyo. Gusto na yung anong meron kayo, meron din siya. Kaya minsan nagagalit ito pag meron kang mga naipupundar na mga bago o nabibili na nakikita niya. May mga taong ganon, may mga taong mayaman na, may pera na, pero hindi pa rin masaya sa buhay nila. Mga gusto pa nilang higitan ang ng tao. May mga tao talaga na masaya, tapos gusto ng ibang tao na hindi maging masaya ang tao yan. May ganun talaga ang ng tao. Ayun. Maaring mabibigo itong mga tao na ito na nananabutahe sa inyo. Maaring may nakikita ko dito na maaksidente sila, magkakasakit, o huwag naman sana maaksidente, magkakasakit, o basta mabibigo ito sa mga pananabutahe sa inyo. Kung ano man mga paninira, kahit turuan man ito, kahit maimahinasyon man ang mga paninira nila, kahit siraan man nila ang inyong relasyon, yan, darating ang araw, ang taong ito ay kinukonsensya hanggang sa ma-aksidente itong mga taong ito o magkakasakit ito ng malubha. Yung mga tao na yan, yung mga karma ng mga yan, ayan, mabibigo talaga sila. Dahil unang-una, mga kapatid, wala kayong ginagawang masama sa kanila.
Yan ang yan ang na sense ko. Wala kayong ginagawang masama sa kanila. Sila yung gumagawa ng masama sa inyo, pero mga kapatid, ang hindi talaga nila, may sakit na talaga nila ang mapanira kung ano ng mga negatibo na mga sinasabi sa inyo, na mga imahinasyon lang. Maaring dito yung mga tao na ito ay may na-aksidente na dito, o maa-aksidente pa lang. May maa-aksidente dito. Dahil yung mga tao kasi na yan, kung kasamaan kasi ang ginagawa sa kapwa nila, ay ganun talaga ang buhay. Lalo't lalo na pag hindi mo pinansin ang mga taong mga ganyan na negatibo sa buhay mo, ay lalong manggagalaiti yan, mga kapatid. Ayan yung mga mensahe sa inyo ng mga marahang ito. At kung magustuhan ninyo ay paki-like, share at subscribe na rin ang aking YouTube channel at ang aking bagong Facebook page na Maestro Apo Vlogs and Reels. At hanggang dito lang, mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.